morning! Ayan nga po, dito sa amin ay baha. Ayan. Baha. Tapos yung aming sasakyan ay ayan nga po, medyo inabot na yung tambucho. At syempre yung aking Wonder e-bike. Ayun na po. Isinampa na lang namin dun sa gutter. Ayan, dahil inaabot na rin yung lagayan ng battery. So, ito po yung sitwasyon. Pero, yun nga po, ako ngayon ay galing, namili pa rin ako kasi ubos na yung aking mga tinapay at saka syempre yung aking mga kape. Nung papunta ko lang, nakisakay ako sa tricycle kasi pwede pa naman hanggang ilang metro lang, pero palabas noon ay hindi na nga pwede yung mga sasakyan, so nilakad ko na lang. Medyo may kalayuan po talaga yung aking nilakad hanggang sa nakarating ako dito sa malapit na palengke. Pero yun nga lang, medyo mas mahal yung presyo nila dun sa usual talagang pinamimihan ko sa Marikina. Ang binili ko lang naman ay mga kape, yung tinapay, wala na nga pong sliced bread, so kahit pandesal na lang. Tapos, bumili rin ako ng konting mga sigarilyo para kahit papano may maibenta ako. So, pagbalik ko naman, tamang-tama, mas mataas na po yung tubig. So, medyo nananakit na rin yung yung aking paa. Buti na lang meron pong nagpasakay na isang fire truck. So, nakita nga nung sa fire truck na marami rin akong bitbit. So, tinulungan ako na makaakyat dun sa fire truck para hindi na rin ako maglakad. Yun nga po talaga yung isang mahirap, pag limitado lang yung ating kapital. Talagang yung araw-araw ako namimili para mapaikot yung aking munting kapital. Tapos pag ganito po na may baha, may hindi makalabas, sakripisyo po talaga dahil yun nga po, wala po akong stock na mga paninda, lalo na nga po yung mga fast moving item like kape, tinapay, at saka syempre yung sigarilyo, hindi po ko talaga nakakapag-stock ng marami noon, kaya talagang kailangan araw-araw. So sana bukas ulit, awa ng Diyos, humupa yung baha, makapamili ako ng maayos. Talagang sakripisyo po ang pagtitindahan. Sa paglalakad ko nga po, pinipili ko lang yung sa gilid lang ako naglalakad para kahit papano hindi gaanong mataas yung tubig. Pero kailangan talaga ingat-ingat din dahil hindi natin alam na kung may mga butas doon na dadaanan, at saka syempre talagang baka mamaya makaapak ng bubog, makaapak ng mga yero, so hindi po alam. So kailangan talaga pag ganun, yun nga lang, wala akong bota, so siguro yun yung susunod na bibilhin ko para kahit papano pang protection din po. At saka syempre dun po sa highway, kasi nilakad ko na lang din dahil wala na rin mga dumadaan na jeep or pedicab. So ang ginawa ko, dun mismo ako sa gitna ng aisle dumaan para kahit papano mataas doon, nakikita ko yung aking dadaanan. So wala pong tubig dun sa mismong gitna nung aisle talaga ng highway. Wala namang gaanong dumadaan na sasakyan, kaya safe naman. So, ganun lang po yung diskarte na ginawa ko para maitawid ko yung aking isang araw na to na kahit bumabagyo, makapagtinda ng maayos at kahit paano may maibenta sa aking mga customer. So, ito yung mahirap, na wala talaga kaming maayos na parking. Ayan, sana, ayan, sobrang tumataas yung tubig. Sana hindi maapektuhan yung loob ng aming sasakyan dahil syempre malaking gastos na naman nga po ito, wala naman din akong panggastos na, at saka syempre yung aking e-bike isinampa na namin dito sa mas mataas na pwesto. Actually yan yung pwesto ng gilid ng aming kapitbahay, pero yun nga po, pumapayag naman sila kahit papano na makisampa kami ng e-bike dahil alam naman nila na talagang kailangan ko rin pong isampa yung aking e-bike para hindi maabot ng baha yung ilalim. Ito nga po pagkatapos. Ito nga po ngayon ang estado ng aking tindahan. Ayan, marami na pong naubos na mga paninda. At syempre, yung mga noodles po at saka pansit canton ay ubos na. Syempre, mabenta rin yung mga cup noodles. Ayan po, yan talaga yung mga ayan, yung mga big na tapos yung mga macaroni na
pang sopas. Ayan. Tapos, syempre yung itlog, buti na lang nakapag-stock ako ng itlog. At syempre yung aking gulay. Ayan po, paisa-isa na lang yung aking gulay dahil ubos na nga po. At syempre yung aking miswa, ayan po, mabenta, no? Buti itong udong po ay, itong miswa, ayan po, naubos na. Itong udong po ay nakapag-stock ako. Isa rin pong mabenta ay ang munggo. Ito po yung mga fudgy bar ko. Kasi yun yung binili na lang na biskwit ng mga bata. Siyempre, ayan yung mga mantika ko. Ang nakalagay po dito ay oyster sauce. Ang nakalagay naman dito ay yung pineapple tidbits na ubos na. Pero hinihintay ko pa nga din po yung pagdating ng delivery. Pero siguro, hindi ko po alam kung ngayon maidi-deliver or siguro bukas o sa susunod na lang na araw dahil yun nga po baha po sa main road. At syempre ang aking gardenia, ayan po wala na, ubos ang aking gardenia. So bumili po ako ng ganito, pandesal to. Masarap kasi to sa may sinag na bakery. Bumili po ako nito ng 12 pieces. Sa ngayon po ay ito na lang po ang natira. Ayan po, dadalawa na. So, hindi ko alam kung makakapamili ulit ako bukas. Ubus na rin po ang aking mga frozen, manok, baboy, at saka syempre yung mga hotdog ko ay paubos na rin po. Kahit nga po medyo may kahirapan yung aking pinagdaanan ngayon, dahil nga sa baha, pasalamat pa rin ako dahil ako po ay nakapaghanap buhay ng maayos. Dahil sa isang araw nga po na hindi ako makapagtinda, syempre iniisip ko yung paano naman yung pagkain at panggastos ng aking mga anak. So talagang tiyaga at sakripisyo para lang po kumita ng konting pera, no. Ito lang din po talaga yung aking kaligayahan na pag may mga ganitong, kahit may ganitong kalamidad ay ako po ay nakakapaghanap buhay. Kahit papano ay may kita pa rin. Bali, ngayon nga po, ang dami ko pong mga suki na nagsabi sa akin na ate, huwag ka namang magsarado dahil baka mamaya pumunta nga naman sila, kasagsagan ng baha, naghirap sila na pumunta dito tapos pagdating nila sarado. So, ako po ay talagang nagsakripisyo din, hindi po ako nagpahinga. Tuloy-tuloy lang din po yung aking pagbubukas, kahit gustuhin ko man pong matulog dahil ako nga po ay antok na dahil maaga pa rin nga po akong nagising. Sabi ko sa nanay ko, siya na lang muna yung matulog dahil alam ko na pagod na rin siya. So, mas kailangan niya yon. Ako naman, kaya naman. Siguro magkakapi-kapi na lang din ako maya-maya para kahit papano maibsan yung aking antok. So, yun lang po, talagang serbisyo po tayo sa ating mga suki. Yun lang po yung maisi-share ko sa ngayon, ang kaganapan po sa buhay ko ngayon na ito nga po at malakas ang ulan at baha. Ito po sana po ay nagbigay pa rin ako sa inyo ng inspirasyon na kahit anong pagsubok sa buhay ay huwag po tayong bibitaw. Dahil kahit papano may paraan at may paraan. Sabi nga nila, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw naman, maraming dahilan. Pero kahit papano po, maraming dahilan po para tayo ipagpatuloy ang ating buhay para kahit papano magkaroon po tayo ng magandang buhay.